ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang tumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan, sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit saang bansang aming kasadlakan, tinutuyak kami at pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong ginawad, tapat at totoo, sa aming tumpak, sa mga magulang nami nararapat. Pati na sa amin ang parusay tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tunupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap.
Mabuti pa ngayong ako'y mamatay, kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga pang-uyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya'y pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Bihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili. "Ahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko." Tiyak na sasabihin nila sa kanya, "Iisa-isa ang anak mong babae, nagpakamatay pa dahil sa malas." Para kung itinulak ang aking ama sa hukay, sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay, para hindi na ako tuyain ng mga tao. Kaya't noon di, humarap si Sara sa bintana, itinaas sa mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo si Anghel Rafael upang sila ay tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas, tayo pong lahat. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahiyan upang di magtawa ang aking mga kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghimagsik, ang nasisiphayo. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan. Ituro mo Poon ang katotohanan, tagapagligtas ko at inaasahan. Tugon. Sa iyo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wakas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana Poon ay alalahanin. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tumayo ang lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan
na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa dulong bahagi ng ating pong ebanghelyo ngayon, ang sabi ni Kristo, maling-mali kayo. Ano ba yung mga kamalian na paniniwala natin o pinaniniwalaan na gustong ituwid ni Jesus? Ito yung mga Saduceo, kausap si Jesus, ipinaglalaban yung kanilang paniniwala o pinaniniwalaan na sinabi ni Jesus, maling-mali kayo. Ngayon, titingnan natin, no? Tatatlo ang mga lalaking naririto na may asawa. Assuming na may asawa. Kamusta po ang inyong buhay may asawa? Tama, di kayo makasagot, no? Dami natin problema. Pero kamusta ang buhay pag-aasawa? Kasi meron mga tao na hanggang ngayon, dahil namatay ang kanilang asawa, hanggang ngayon di makamove on. Hanggang ngayon hindi matanggap, no, nawala na yung kanilang asawa, na minsan naman, tatanungin mo, bakit hindi mo matanggap na wala na yung asawa mo? Mahal mo ba talaga? Kaya ka nalulungkot dahil wala na siya? O wala na, nalulungkot ka kasi inaalala mo pa rin yung sarili, paano na ako? Kawawa naman ako. Sinong bubuhay sa akin? Sinong mag-aalaga sa akin? Kasi ito yung, kung titingnan natin, sa karanasan ni Tobit at ni Sarah sa unang pagbasa, gusto na nilang mamatay. Desperado na sila. Parang wala na silang magawa sa buhay. Tinuturing pa nga na malas sila kasi namatay yung asawa ni Sarah, yung mga lalaki, bago pa siya sipingan, namamatay. So, sabi, malas daw siya. May malas ba talaga? Isa ito sa maling-mali tayo dahil walang taong malas. Hanggat buhay tayo, mayroon tayong magagawa. Hanggat buhay tayo, may problemang mararanasan, pero lahat ng problema may solusyon. Na pag sinabi mong wala na itong solusyon, maling-mali tayo ng ating iniisip. Minsan nakakatuwa din kayo, no?
Yung mga may asawa, ayaw magsikilos bilang mag-asawa. Gusto na nga maghiwalay. Yung mga pinaghiwalay naman, pinaghiwalay ng tadhana, hindi makamove on. Ibuhay ka pa. Meron ka pang dapat harapin. Meron ka pang responsibilidad. Meron ka pang misyon. Kung kukunin natin itong kwentong ito sa ating ebanghelyo, tandaan ninyo na mabuti, lahat naman po may katapusan. Ang buhay pag-aasawa, dito lang sa mundo. Ang buhay pag-aasawa, may katapusan. Kaya nga, hindi ko alam kasi kung sa tuwing ikinakasal kayo, kung mulat ba, nasa katinuan ba yung ating pananaw? Kasi iniiyak pa yan ng mag-asawa, yung exchange of vows. Iniiyak pa yan. Umiiyak ka sa bagay na hindi mo iniintindi. Kasi ang sabi, sa hirap at ginhawa, till death do us part. So, alam mo na, ang inyong pagmamahalan, matatapos pag namatay na kayo. Kasi sabi ni Jesus mismo, pagdating sa langit, mga anghel na kayo. Hindi na kayo mag-asawa, mga anghel na kayo. Kaya nga sabi niya, ano pinoproblema ninyo kung 7 asawa, kumbaga, okay nga, nakapito. So, kahit 10 pa yan, kahit 20 pa yan, pag namatay ng isang tao, wala na. Tapos na ang inyong pag-aasawa. Kasi hanggang kamatayan lang. Dahil pag yung susunod na buhay, wala na. Hindi na kayo mag-asawa. Anong gagawin natin ngayon? O ngayon pa lang, kaya nga kamusta kayong mag-asawa? Nagmamahalan ba kayo? O nagpapatayan? Nagmamahalan ba kayo o gusto mo na siyang mawala sa mundong ito? Yung iba, ayaw silang mawala. Pero mayroon naman mga tao, gusto na siyang mawala. Na hindi na nga inaasikaso. Sa mga mag-asawa, kahit lalaki man yan o babae, hindi nyo na nga minamahal. Hindi nyo pinaglilingkuran. Para na nga kayong strangers. Pag umuwi ng bahay, wala lang. Magtatrabaho. Pag uwi, pagod. Para bang sisisihin pa yung asawa kasi napapagod siya kakatrabaho para sa asawa. Paano kayo makakarating sa langit? Yun dapat sana. Kayong mag-asawa, magtutulungan para pareho kayong makarating sa langit. Ano ba? Langit ba ang karanasan o impyerno? Minsan sinasabi niyo, pag may mga naglalabas ng kanila, impyerno ang buhay ko sa aking asawa. Ganun ba? O di masanay ka na. Ano bang kasi practice, di ba? Practice dito. Paano ka namumuhay dito, yan ang magiging sagot sa kung saan ka hahantong pagkatapos ng buhay. Sa langit o sa impyerno? Uy, ano ba? Hindi ko alam, ilan sa inyo ang byuda na, no? O, yung mga byuda na, malaya na kayo. Tapos na yung problema ninyo. Kung pinoblema ninyo ang inyong buhay pag-aasawa, o di magsaya ka na. Kaya nga, kung ano man yan, ang ating pong pininiwalaan, sana matauhan din tayo na sinasabi, maling-mali tayo ng ating paniniwala. Pwede rin. Nagkamali ka rin kasi ng desisyon. Pwedeng hindi ka ba dapat nag-asawa, pero nag-asawa ka na. Maling-mali rin naman tayo kasi hindi tayo nagdesisyon ng mabuti.
Kung sino na lang yung pinatulan. At maling-mali rin tayo kasi unang-una nung tanong, asawa mo ba talaga yung iniiyakan mo? O kinakasama lang? Linawin mo muna kung ano ang status ninyo. Kasi maling-mali tayo, baka akala ninyo nagsasama na kayo, pero hindi naman kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Maling-mali tayo ng ating pinagdadrama sa buhay. Amen? Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa na muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na maguli sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana.
Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Father,